will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Lord, you understand how prone we are to make selfish and foolish mistakes. Forgive us and restore us. Please, for your name's sake, use even the worst aspect of our lives for your glory. Amen. Hello po mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Rod Umanito, mula po dito sa Benteng Rosario, La Union. Ito po yung ating second video na kung saan ay ating pong ipagpapatuloy yung ating pong 5-minute devotional. Kapag tayo po ay nagkasala sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, o di kaya sa kahit na kung sinong tao, ano po yung ating nararamdaman? Sigurado po ang bawat isa na nagkamali o di kaya nagkasala ay nagkakaroon po ng pagkatakot o di kaya pagkabalisa o di kaya minsan hindi po tayo makatulog dahil po sa ating guilt, sa ating pong loob, sa ating pong mga puso. Yan po yung isa sa mga naramdaman ni Adan at saka ni Eva nung sila po ay nagkaroon ng pagkakamali sa harap po ng ating Panginoon. Sa Genesis chapter 2 verse 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Meron pong tagubilin ang ating Panginoong Diyos kay Adan at saka kay Eva nung sila po ay inilagay doon po sa hardin ng Eden. Ngunit nang dahil po sa tukso at nang dahil sa katusuhan ng ahas, dahil sa katusuhan ng dyablo, ang dalawang ito ay nagkaroon po ng pagkakamali. At yun po yung kanilang naramdaman. Nagkaroon po sila ng pagkatakot sa kanilang mga sarili nung sila po ay nagkasala at sumuway doon sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. Doon po sa may verse 9, sabi niya, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Where are you? Sa dinno itayan mo. Yun po yung tanong o di kaya sinabi ng Panginoong Diyos nung si Adan at saka kay Eva nung sila po ay nagkamali. Yun din po yung magiging tanong sa atin ng Diyos kapag tayo po ay nagkamali. Ang pagkakasala, sin makes us feel afraid and naked, and we became vulnerable to even more temptation. God is still calling to people today. Kung paano po tinawag ng Diyos si Adan at saka ni Eva, ganun din po yung pagtawag ng Panginoon sa atin. We cannot hide from God. Ang solusyon ng iba kapag sila po ay nagkakamali o ay nagkakasala, sila po ay nagtatago. But we cannot hide from God. Kahit nasaan ka magpunta, alam ng Panginoon kung nasaan ka, kapatid. Kahit ano po yung magiging solusyon? The only place to hide sin is under the blood of Christ. Wala pong ibang pwedeng lapitan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang dugo lamang ang siyang makakapagparaya sa bawat isa sa atin. Opo kapatid, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakasala. Ngunit hindi po pwede tayo na lumayo o di kaya magtago. Bagkus ay lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat siya lamang po ang tanging makakapagligtas at makakapagbigay ng kapatawaran sa bawat pagkakasala po natin. Aminin po natin na tayo po ay nagkakamali. Ang bawat isa ay nagkakamali. Luke chapter 18 verse 13, inamin po ng isang sinner o di kaya makasalanan, isang taong makasalanan, doon sa tekstong po yun, na siya po ay nagkaroon ng pagkakamali. Ganon din po sana yung ating gawin.
Aminin natin ang ating pagkakamali. Repent, magsisi, at ang Panginoong Diyos nandyan lamang po upang tayo po ay ligtas. Where are you? Saan ka naroon? Sa dinno itian mo. Hinahanap po tayo ng ating Panginoong Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya at magkaroon po tayo ng tunay na kapatawaran sa ating pong mga pagkakamali, sa ating pong mga pagkakasala. Muli, ito po ang ating second video. Nawa ay meron pong isang kaluluwa na ma-inspire sa ating pong ginagawa sa ating pong programang ito o kaya sa ating pong ministering ito. Isa pong magandang gabi, buwabati dito po sa Benteng Rosario, La Union. Ito po ang inyong kapatid, Rod Omanito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless everyone.